Ang kasal na ito ay hindi lang pagsasama ng dalawang tao, deklara ni Adrian Velasco. Itinaas ang kanyang kopita ng champagne. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, dinig na dinig sa buong Grand Ballroom ng Marangyang Resort sa Cebu. Ito ay pagsasanib-puwersa ng dalawang pangalan, Velasco at Cruz, isang power merger. Napangiti si Elena Cruz, isang nangiting sanay na siyang isuot na parang mamahaling bestida. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na nakatayo sa tabi ng kanyang mapapangasawa, perpektong palamuti sa gabing ito ng kanilang engagement party. Ang bigat ng diamanteng singsing sa kanyang daliri ay tila kabigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Hawak niya ang sariling kopita, pero hindi niya ito magawang inumin. Malamig ang salamin nito sa kanyang palad. Kasing lamig ng pakiramdam niya sa loob-loob. Nagpatuloy si Adrian sa kanyang talumpati. Binabanggit ang mga pangalan ng mga politiko at business tycoons na naroroon. Bawat pangalan ay parang isang medalya na isinasabit niya sa kanyang dibdib. Para kay Adrian, ang mga tao ay hindi kaibigan, kundi mga koneksyon. Samantalang si Elena, ang tanging gusto lang niya ay marinig ang tunog ng alon mula sa dalampasigan sa labas. Biglang may isang commotion malapit sa pasukan. Isang event organizer ang nagmamadaling lumapit kay Adrian. May ibinubulong. Kumunot ang noo ni Adrian. "What is it?" Iritableng tanong niya. Sapat lang para marinig ni Elena. "Sir, may isang matandang lalaki po na nagpupumilit na makausap si Ma'am Elena. Galing daw po siya sa isang coastal relief center na tinutulungan ni Ma'am." Sabi ng organizer, halatang nahihiya. Agad na umasim ang mukha ni Adrian. Ang ngiti niya kanina ay parang pinunit mula sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Elena. Ang mga mata ay nanlilisik. "Sinabi ko na sa'yo, Elena, itigil mo na ang mga walang kwentang charity work na yan. Nagbibigay lang ito ng pagkakataon sa mga oportunista." Bago pa man makasagot si Elena, nakita na niya ang tinutukoy na lalaki. Nakatayo ito hindi kalayuan, pinipigilan ng dalawang security guard. Payat ito, balat kalabaw dahil sa sikat ng araw, at nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon. May dala itong isang maliit na bayong, pero ang mga mata nito, may kung anong pamilyar sa mga matang yon. Isang lungkot na tila matagal na niyang kilala. "Security!" Sigaw ni Adrian, hindi na itinatago ang galit. "Paalisin ninyo ang pulubing yan. Nakakahiya sa mga bisita ko. He is tarnishing the Velasco name." Parang sinaksak ang puso ni Elena. Hindi sa sinabi ni Adrian, kundi sa paraan ng pagtingin sa kanya ng matandang lalaki. Isang tingin ng pagkabigo. Susubukan sana niyang magsalita. Humakbang pasulong para pigilan ang mga gwardya. "Adrian, sandali." Ngunit isang mahigpit na kamay ang pumigil sa kanyang braso. Mahigpit na mahigpit. Napatingin siya kay Adrian na ngayoy nakangiti na ulit sa mga bisita na parang walang nangyari, pero ang pagkakahawak sa kanya ay isang babala. "Huwag kang gagawa ng eksena." Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagtalikod ng matandang lalaki. Dahan-dahang naglakad paalis, kasama ang mga gwardya. Sa isang saglit, bago ito tuluyang mawala sa paningin niya, lumingon ito at muling nagtama ang kanilang mga mata. Isang pakiusap, isang paalam, nawala ang lahat ng ingay sa paligid para kay Elena. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Maya-maya, isang waiter ang maingat na lumapit sa kanya. "Ma'am," mahinang sabi nito, "pinabibigay po ng matandang lalaki kanina." Sa palad ng waiter ay may isang lumang pulseras na gawa sa maliliit na kabibe. Simple lang ito, malayong malayo sa kinang ng mga alahas na suot niya. Kinuha ito ni Elena, nanginginig ang mga kamay. Pamilyar ang pakiramdam ng mga kabibe sa kanyang balat. Napakapamilyar. Ang gabing iyon, matapos ang party, sa loob ng malawak at tahimik na hotel suite, hindi maalis ni Elena ang kanyang tingin sa pulseras. Nakapatong ito sa ibabaw ng kanyang vanity table.
sa tabi ng kumikinang niyang engagement ring. Ang dalawang bagay ay kumakatawan sa dalawang magkaibang mundo. Hinaplos niya ang bawat kabibe, naramdaman ang gaspang at kurbada nito. At doon, sa gitna ng katahimikan na binabasag lang ng ugong ng aircon, isang alaala ang unti-unting lumitaw mula sa kadiliman. Isang tinig. Isang tinig mula sa malalim na balon ng kanyang nakaraan, ang biglang umalingaw-ngaw sa isip niya. Tinig ng kanyang ina, noong siya ay bata pa, habang sinusuklay ang kanyang buhok. Anak, iyan ang tanda ng pagmamahal ng iyong ama. Hindi nakatulog si Elena ng gabing iyon. Ang pulseras ay nanatili sa kanyang vanity table, isang tahimik na paalala ng mga tanong na walang sagot. Sa bawat oras na ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ng matandang lalaki, ang lungkot, ang pagkabigo, ang hindi masabing pakiusap. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Sinalubong niya si Adrian sa kanilang breakfast table sa beranda ng suite kung saan tanaw ang asul na dagat. Nakabihis na ito, handa nang umalis para sa isang business meeting. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang tablet sa mga numero ng stock market na kulay berde at pula. Adrian, panimula ni Elena, maingat ang bawat salita. Tungkol sa lalaki kagabi, hindi man lang nag-angat ng tingin si Adrian. Elena, please, it's too early for this. Kalimutan mo na yon. Pero hindi ko maintindihan, bakit mo ginawa yon? Nakakaawa yung tao. Sa wakas ay ibinaba ni Adrian ang kanyang tablet. Tumingin ito sa kanya, pero ang tingin niya ay hindi malambing. Ito ay tingin ng isang CEO na kinakausap ang isang empleyadong pasaway. He was a scammer, my love. Isang manggaganso. Sabi niya sa tonong parang ipinapaliwanag ang isang bagay sa isang bata. They prey on people like you. Mabait, madaling maniwala. Kaya nga nandito ako para protektahan ka sa kanila. Now, can we please talk about the wedding invitation design instead? Ayokong ma-stress ka sa mga walang kwentang bagay. Bumalik ito sa pagbabasa. Isang pader na salamin ang tila na magitan sa kanila. Walang kwentang bagay. Ganoon lang ba yon? Iniwan ni Elena si Adrian sa veranda. Pumasok siya sa kwarto at muling kinuha ang pulseras na gawa sa kabibe. Habang hinahaplos niya ito, isang alaala ang bumalik na parang isang malakas na alon. Mas malinaw kaysa kagabi. Umuulan noon. 10 taong gulang siya. Nakaupo sa tabi ng kanilang bintana sa maliit nilang bahay sa probinsya. Amoy niya ang basang lupa. Niyakap siya ng kanyang ina mula sa likuran. Umiiyak ito. Tahimik lang na tumutulo ang mga luha. Bakit po wala si Tatay Nay? Tanong ng batang si Elena. Huminga ng malalim ang kanyang ina, ang boses ay basag. Ang tatay mo, matapang siyang tao, isang bayani. Minsan, may mga bayaning kailangang umalis para protektahan ang mga mahal nila sa buhay, para protektahan tayo. Napabalik si Elena sa kasalukuyan. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng silk na roba. May diamanteng singsing sa daliri. Ang mapapangasawa ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Pero nang ilagay niya ang pulsera sa kanyang palapulsuhan, sa tabi ng mamahaling relo, nakita niya ang isang napakalaking kontradiksyon. Sino ba talaga ako? Ang babaeng nasa salamin o ang batang babae na hanggang ngayon ay nangungulila pa rin sa kanyang ama? Hindi niya na kayang mabuhay sa mga tanong na lamang. Kailangan niya ng sagot. Nagkunwari siyang matutulog ulit. Hinintay niyang marinig ang pag-alis ng sasakyan ni Adrian. Nang sigurado na siyang wala na ito, mabilis siyang kumilos. May isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang maleta kung saan nakatago ang iilang alaala mula sa kanyang ina. Sa loob niyon ay may isang resibo ng donasyon na ibinigay niya ilang taon na ang nakalipas sa isang maliit na organisasyon. Cebu Coastal Relief,
and Rehabilitation Center. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang tinatype ang numero. Inilagay niya ito sa kanyang tainga. Bawat pagring ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa wakas, may sumagot. Isang boses ng babae, magalang at masigla. Good morning, Cebu Coastal Relief Center. How may I help you? Nag-alinlangan si Elena. Hello. Gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa isang volunteer ninyo. Isang matandang lalaki. Marami po kaming volunteers dito, ma'am. Ano po ang pangalan niya? Doon natigilan si Elena. Hindi niya alam ang pangalan. Ang tanging alam niya lang ay ang itsura nito. Pasensya na, hindi ko alam ang pangalan niya. Pero siya yung nagbigay sa akin nito, sabi niya. Kahit alam niyang walang saysay, habang tinititigan ng pulseras, narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Tila nag-iisip. Ma'am, baka po matulungan ko kayo kung may iba pa kayong detalye. Ano po ba ang itsura niya? Payat po siya. Maputi na ang buhok. At ang mga mata niya malulungkot. Isang sandali ng katahimikan. Tapos, biglang nagsalita ang babae. Ang tono ay nagbago. Naging mas pamilyar. Si Tatang Mateo po ba ang tinutukoy ninyo? Tatang Mateo. Opo, sagot ni Elena. Bumibilis ang tibok ng puso. Nandyan po ba siya? Opo, narito po siya. Halos araw-araw po siyang nandito. Isang maikling tawa ang narinig ni Elena mula sa babae bago ito nagpatuloy. Siya po ang nagtatag ng lugar na ito. May pupuntahan lang akong wedding coordinator, Adrian. Isang fitting, sabi ni Elena sa telepono. Ang bawat salita ay parang kasinungalingan na mabigat sa kanyang dila. Okay, my love, just be back before dinner. May ipapakilala ako sa iyong bagong investor, sagot ni Adrian. Ang boses ay abala. Halatang may kausap na iba sa opisina. Ibinaba ni Elena ang tawag. Huminga siya ng malalim. Ito ang unang beses na nagsinungaling siya ng ganito kay Adrian. Ngunit sa halip na makaramdam ng kaba, isang kakaibang determinasyon ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Isinuot niya ang pinakasimpleng bestida na dala niya at ang pulseras na gawa sa kabibe. Hindi niya isinuot ang kanyang diamanteng singsing. Habang nagmamaneho siya palayo sa Marangyang Resort, pakiramdam niya ay iniiwan niya ang isang magandang kulungan. Ang makinis na highway ay napalitan ng baku-bakong kalsada. Ang mga nagtataasang gusali ay naging mga puno ng niyog. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy alat ng dagat at ng alimuom ng lupa. Nakarating siya sa isang maliit na fishing village. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy. Ang mga bangka ay may iba't ibang kulay. At ang mga batang naghahabulan sa dalampasigan ay may ngiting abot tainga. Nakita niya ang isang simpleng karatula. Cebu Coastal Relief and Rehabilitation Center. Hindi ito isang malaking gusali. Isa lang itong malawak na bukas na espasyo na may bubong kung saan nagkukumpulan ang mga tao. May mga nag-aayos ng lambat, may mga babaeng nagtutulungan sa pagluluto sa isang malaking kaldero at may mga batang nagbabasa ng libro sa isang sulok, isang lugar na puno ng buhay at pagtutulungan. Ipinark niya ang kanyang kotse sa ilalim ng isang puno ng talisay. Sa pagbaba niya, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang mamahaling kotse at ang kanyang pananamit ay halatang hindi nababagay sa lugar. At doon, sa gitna ng mga mangingisda, nakita niya ito, si Tatang Mateo. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko, kasamang nag-aayos ng punit na lambat. Ang kanyang mga kamay, kahit nanginginig na dahil sa edad, ay sanay na sanay sa ginagawa. Nakikipagtawanan ito sa mga kasama. Isang ngingiti na hindi kailanman nakita ni Elena sa mga party na pinupuntahan nila ni Adrian. Isang nangiting totoo. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Elena. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Naramdaman siguro ni Mateo
na may nakatingin sa kanya dahil unti-unti itong nag-angat ng ulo. Ang mga ngiti sa labi nito ay nawala. Ang hawak nitong lambat ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Nakita ni Elena sa mga mata nito ang pinaghalong gulat, saya, at isang napakalalim na sakit. Tumayo ito, nanginginig ang mga tuhod. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang tawanan ng mga bata, ang hampas ng alon, ang bulungan ng mga tao, ay biglang nawala. Nasa gitna na nila ang distansya nang sa wakas ay nakahanap ng boses si Elena. Isang salita lang ang lumabas, garalgal at halos pabulong. Tay? Ang isang salitang yon ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng emosyon na matagal nang nakakandado sa puso ni Mateo. Hindi ito nagsalita. Tumango lang ito at isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Gumuhit sa kulubot nitong pisngi. Tumakbo si Elena. Niyakap niya ang kanyang ama sa unang pagkakataon pagkatapos ng halos 20 taon. Naramdaman niya ang gaspang ng damit nito, ang amoy ng dagat at araw sa balat nito. Naramdaman niya ang lakas sa mga braso nitong niyakap siya pabalik ng sobrang higpit na parang ayaw na siyang pakawalan pa. Doon na bumuhos ang lahat ng luha na matagal na niyang kinimkim. Luha ng pangungulila, ng galit, ng pagkalito, at ngayon, ng hindi maipaliwanag na saya. Matagal silang magkayakap, 2 taong pinaglayo ng tadhana, muling pinagtagpo sa dalampasigan. Nang sa wakas ay humiwalay sila, hinawakan ni Mateo ang kanyang mukha, pinunasan ang kanyang mga luha, gamit ang magaspang nitong hinlalaki. Anak ko. Sabi nito, basag ang boses. Elena, anak ko, patawarin mo ako. Umiling si Elena. Wala kayong kasalanan, tay. Ang importante, nahanap ko na kayo. Iginiya siya ni Mateo papasok sa isang maliit na kubo sa gilid ng center. Umupo sila sa isang upuang gawa sa kawayan. Sa kanilang harapan, ang payapang tanawin ng dagat. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong. Patawarin mo ako, anak. Ulit ni Mateo. Ang tingin ay nasa malayo. May mga dahilan kung bakit kinailangan kong lumayo. Mga dahilan na may kinalaman sa pamilya ng mapapangasawa mo. Ang mga salita ni Mateo ay binitawan sa hangin, mabigat at puno ng pait. Tumingin si Elena sa kanyang ama, na ngayon ay nakatingin sa malayong abot tanaw, na parang binabalikan ang isang nakaraang ayaw na niyang balikan. Anong ibig ninyong sabihin, tay? Tanong ni Elena. Ang boses ay nanginginig. Anong kinalaman ng pamilya ni Adrian dito? Huminga ng malalim si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Hindi ang pamilya Velasco, anak. Hindi sila. Paglilinaw niya. Pero ang mundo kung saan sila nabibilang, ang mundong yon, mapanganib. Nagsimula siyang magkwento. Hindi sila laging mahirap. Dati, si Mateo ay isang maliit na negosyante na may malaking pangarap. May-ari siya ng isang construction supply business na unti-unting umuunlad. Ang kanyang asawa, ang ina ni Elena, ang kanyang inspirasyon. May isang malaking kumpanya na naging partner ko. Patuloy ni Mateo. Ang boses ay nagbago, na puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Isang malaking proyekto, isang coastal real estate project. Sila ang magpapatayo ng mga luxury villas. Ako ang magsusupply ng lahat ng materyales. Nakinig lang si Elena. Ramdam ang bawat bigat ng salita ng ama. Naging matagumpay ang simula. Masyado akong nagtiwala. Masyado akong nabulag sa pangako ng magandang kinabukasan para sa inyo ng nanay mo. Isang araw, bigla na lang siyang inakusahan ng pandaraya. Pinalabas ng kanyang partner na nag-overprice siya ng mga materyales at ibinubulsa ang milyon-milyong piso. Lahat ng dokumento, lahat ng ebidensya ay itinuturo siya bilang may kasalanan.
Gawa-gawa lang ang lahat, Elena, sabi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Isang patibong. Kinailangan nila ng isang taong masasalamin ng sisi para takpan ang sarili nilang pagnanakaw. At ako, ang maliit na negosyante, ang pinakamadaling target. Sino sila, Tay? Sino ang gumawa nito sa inyo? Giit ni Elena, ang sarili niyang mga palad ay nakakuyom na rin. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Umiling si Mateo. Huwag na, anak. Matagal na yon. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Pero hindi iyon makatarungan. Sinira nila ang buhay ninyo. Sinira nila ang pamilya natin. Kaya nga ako lumayo, sabi ni Mateo. Ang boses ay desperado. Pinagbantaan nila ako. Sinabi nila na kung magsusumbong ako, kung lalaban ako, madadamay kayo ng nanay mo. Kaya pinili kong maglaho. Pinili kong maging talunan sa mata ng lahat para lang mabuhay kayo ng payapa. Niyakap ni Elena ang kanyang ama. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lungkot sa mga mata nito ay hindi lang lungkot ng pangungulila, kundi lungkot ng isang taong biktima ng matinding inhustisya. Hindi pa huli ang lahat, Tay, sabi ni Elena. Ang boses ay matatag. Hahanapin natin ang hustisya. Ibabalik natin ang pangalan ninyo. Biglang kumala sa yakap si Mateo. Hinawakan niya ang mga balikat ni Elena. Ang mga mata ay puno ng takot. Huwag, Elena. Huwag na huwag mong gagawin yan. Pakiusap niya. Hindi mo alam kung gaano sila kapangyarihan. Ang mga taong yon, kaya nilang gawin ang lahat para sa pera. Nangangako ako, masaya na akong nakita kitang muli. Masaya na akong makita kang ikakasal sa isang mabuting tao. Huwag mo nang buksan ng kahon na matagal ko nang isinara. Ang mga salita ni Mateo ay isang babala, pero para kay Elena, ito ay isang hamon. Paano siya magiging masaya sa isang buhay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagdurusa ng sarili niyang ama? Umalis si Elena sa fishing village na may mabigat na puso ngunit may bagong layunin. Habang nagmamaneho pabalik sa mundo ng karangyaan, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ng kanyang ama. Coastal Real Estate Project. Makapangyarihang mga tao. Pagdating niya sa suite, bago pa man niya mahubad ang kanyang sapatos, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Adrian ang nasa screen. Sinagot niya ito. My love, you're back, sabi ni Adrian sa kabilang linya. Ang boses niya ay masaya, malambing, ngunit may kung anong kakaibang tono sa ilalim nito. Isang tonong mapanuri. Nasaan ka buong maghapon? Nag-alala ako. Nasa designer lang. Medyo natagalan. Pagsisinungaling muli ni Elena. Good. I have a surprise for you. Magbihis ka ng maganda. Dad wants to meet you for dinner tonight. Natigilan si Elena. Ang daddy mo? Yes. At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nahanap mo. He's very understanding. Gusto niyang makilala ang tatay mo. Isang manipis na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Adrian Velasco habang tinitingnan ang mga litratong nasa screen ng kanyang tablet. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Elena na yumayakap sa isang matandang lalaki sa isang dalampasigan. Si Elena na umiiyak. Si Elena na nakikipag-usap dito sa loob ng isang maliit na kubo. Ang private investigator na kinuha niya ay magaling, mabilis. Isinara niya ang folder ng mga litrato at ibinukas ang isang business report. Walang bakas ng gulat o galit sa kanyang mukha. Tila ba ang panonood sa katotohanang natuklasan ng kanyang nobya ay kasing interesante lang ng pagbabasa ng quarterly earnings report. Expected na niya ito. Sa katunayan, bahagi ito ng kanyang plano. Biglang tumunog ang kanyang private line. Ang pangalan ng kanyang ama ang lumabas sa screen. Dad, sagot niya.
Ang boses ay kalmado at profesional. Adrian, I received the report. Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na mas matanda, ngunit kasing tigas ng bakal. Nakita na niya ang matanda. I know. I'm looking at the photos right now. Sagot ni Adrian habang umiikot-ikot sa kanyang swivel chair, nakatingin sa nagtataasang mga gusali sa labas ng bintana ng kanyang opisina sa penthouse. Everything is proceeding as planned. Are you sure you can handle this? Ang deal natin sa mga Romualdez. This could complicate things. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Adrian. Dad, relax. Kailan ba ako pumalpak? Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Mateo Cruz. Bago ko paalukin ng kasal si Elena, pinaimbestigahan ko na ang buong pagkatao niya. Alam kong si Mateo ang tatay niya. At alam ko rin na ang matanda ay biktima lang ng mga Romualdez noon. Katahimikan sa kabilang linya. And you still pushed through with the engagement? Tanong ng ama, may halong paghanga at pag-iingat sa boses. Of course, sagot ni Adrian. It's the ultimate power move. Ang pakasalan ng anak ng taong sinira ng pinakamalaki nating business partner. It sends a message na kahit anong dumi ng nakaraan, kaya nating kontrolin, kaya nating paglaruan. Tumingin siya sa isang naka-frame na litrato ni Elena sa kanyang mesa. Maganda ito. Inosente. Isang perpektong tropeo. Besides, the Romualdez deal is more important, sabi ni Adrian. Ang lambing sa kanyang boses ay biglang nawala. Napalitan ng yelo. Ang dangal ng tatay niya ay hindi ang magbabayad sa mga gastusin natin. So what's your next move? I already invited her to dinner tonight with you. At sinabi ko sa kanyang isama ang tatay niya. We will welcome him with open arms. We will show them that we are compassionate, understanding. Ibabaon natin ang nakaraan sa ilalim ng ating kabaitan. Ibinaba ni Adrian ang tawag. Para sa kanya, ito ay isang laro ng chess. Si Elena, si Mateo, ang mga Romualdez, lahat sila ay mga piyesa sa kanyang board. At siya, si Adrian Velasco, ang laging nananalo. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula sa ilalim, kinuha niya ang isang makapal na folder. Ang label sa labas. Cruz, Mateo, Background Investigation. Binuklat niya ito. Naroon ang lahat. Ang mga lumang artikulo tungkol sa kaso ng pandaraya, ang mga bank statement, ang mga testimonya, at sa huling pahina, ang report ng kanyang investigador na nagsasabing walang basehan ang lahat ng akusasyon. Si Mateo Cruz ay inosente. Isang maliit na sticky note ang nakadikit sa cover. Sulat kamay niya. Suppress this. Irrelevant to merger. Kalmado niyang isinara ang folder. Ibinaba niya ito sa pinakailalim na drawer ng kanyang filing cabinet. Isang drawer na may sariling susi. Narinig niya ang tunog ng pag-lock nito. Isang sikretong muling ikinulong sa dilim. Kinuha niya ang kanyang intercom. Cynthia, sabi niya sa kanyang sekretarya. Book a dinner for 4 at the Peak tonight. Myself, my father, Miss Elena Cruz, and a Mr. Mateo Cruz. May sandaling katahimikan bago sumagot ang kanyang sekretarya. Noted, sir. Ngumiti si Adrian habang nakatingin sa litrato ni Elena. Oras na para magbigay ng isang magandang palabas. Ang restaurant na pinili ni Adrian, The Peak, ay nasa pinakatuktok ng isang 5-star hotel. Ang mga dingding nito ay purong salamin at mula roon ay tanaw ang buong siyudad ng Cebu, isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw sa dilim ng gabi. Pakiramdam ni Elena habang inaakay niya ang kanyang ama, papasok, ay para silang dalawang isda na biglang inilagay sa isang aquarium na gawa sa ginto. Si Mateo ay nakasuot ng pinakamatinong long-sleeved polo na nahanap nila sa mga donasyon sa center. Plansado ito pero halata pa rin ang kalumaan. Bawat hakbang niya sa makapal at malambot na carpet ay maingat na para bang natatakot siyang madumihan ito. Nakita agad sila ni Adrian.
na nakaupo sa isang mesa kasama ang isang mas matandang lalaki na may parehong tindig at aura, si Don Ricardo Velasco. Tumayo si Adrian. Ang ngiti ay perpektong-perpekto. Lumapit ito at hinalikan si Elena sa pisngi bago inilahad ang kamay kay Mateo. "It's an honor to finally meet you, sir," sabi ni Adrian. Ang pagkakahawak sa kamay ni Mateo ay matatag. "Elena has told me so much about you. Welcome to the family." Ngumiti lang si Mateo, isang pilit na ngiti. Si Don Ricardo naman ay tumayo rin, mas mabagal. Sinuri nito si Mateo mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring tingin bago ngumiti. "Mr. Cruz, isang karangalan. Halikayo, maupo tayo." Ang buong hapunan ay isang palabas ng perpektong pagkukunwari. Si Adrian at ang kanyang ama ay magaling. Nagtanong sila tungkol sa relief center. Pinuri ang kabutihang loob ni Mateo at pinakinggan ang mga kwento nito na para bang sila ang pinaka-interesadong tao sa buong mundo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, naramdaman ni Elena ang tensyon. Ang bawat Mr. Cruz na binibitawan ni Don Ricardo ay may kasamang diin na parang isang paalala kung sino ang mas nakatataas. Ang bawat tanong ni Adrian tungkol sa nakaraan ay maingat na iniiwasan ang anumang detalye na parang naglalakad sa isang field na puno ng landmine. Kami sa pamilya Velasco ay naniniwala sa pagtingin sa hinaharap. "Mr. Cruz," sabi ni Don Ricardo habang hinihiwa ang kanyang steak. "The past is the past." Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan para hindi ito makasira sa magandang kinabukasan. Isang mensahe, isang babala. Ramdam ni Elena ang pagtigas ng katawan ng kanyang ama sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Malamig ito na parang yelo. Nang magpaalam sandali si Mateo para pumunta sa banyo, agad na bumaling sa kanya si Adrian. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala. "See, my love?" Mahinang sabi nito. "Everything is fine. Para sa'yo, handa akong kalimutan ng lahat. Handang-handa akong tanggapin ang nakaraan niya. I just hope your father feels the same way. Sana alam din niya kung ano ang mas makabubuti para sa'yo, para sa atin." Ang mga salita ay malambing, pero ang epekto kay Elena ay parang isang pagbabanta na para bang sinasabi ni Adrian na ang kaligayahan nilang dalawa ay nakasalalay sa pananahimik ng kanyang ama. Pagbalik ni Mateo, ang ngiti sa mukha nito ay tuluyan ng nawala. Nang matapos ang hapunan, nagpresenta si Adrian na ihatid si Mateo sa labas kung saan naghihintay ang sasakyan ni Elena. Nagpaalamanan sila, mga formal na yakap at ngiti. Habang naglalakad sila palayo, ipinatong ni Adrian ang kanyang braso sa balikat ni Mateo. Mula sa kinatatayuan ni Elena, mukha itong isang magiliw na gesture, isang pagtanggap ng isang manugang sa kanyang biyenan. Ngunit nakita niya ang biglang paghinto ni Mateo. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito. Nakita niya ang dahan-dahang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha nito. Hindi narinig ni Elena ang ibinulong ni Adrian. Masyado itong mahina, para lang sa pandinig ng kanyang ama. Isang bulong na kasing talim ng patalim. "For Elena's sake, I hope you know what's good for you. The Romualdez family are very old friends of ours." Ang biyahe pabalik sa fishing village ay tahimik. Hindi nagsalita si Mateo. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, sa madilim na daan na dinadaanan nila. Ngunit ang katahimikan niya ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Nakita ni Elena ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na matagal na niyang hindi nakikita. Isang takot na bumalik mula sa nakaraan. Nang ihinto niya ang sasakyan sa harap ng center, bago ito bumaba, hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Nanginginig ito. "Anong sinabi niya sa'yo, Tay?" Mahinang tanong ni Elena. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pakiusap at pagkatalo.
Huwag na, anak. Tama sila. Kalimutan na natin ang lahat. Para sa'yo. Para sa kaligtasan mo. Tay, ano nga po ang sinabi niya? Isang pangalan ang lumabas sa bibig ni Mateo. Halos pabulong na parang isang sumpa. Romualdez. Ang pangalang iyon. Tumagos iyon sa puso ni Elena na parang isang matulis na balaraw. Iyon ang pangalan ng pamilyang sumira sa kanila. Binanggit niya ang pangalang yan, Elena. Alam niya. Sabi ni Mateo, basag ang boses. Alam ni Adrian ang lahat. Bumalik si Elena sa hotel suite na parang isang multo. Ang mga salita ng kanyang ama ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Alam niya. Alam ni Adrian ang lahat. Pero paano? Nagkataon lang ba? O pumasok siya sa silid na parang wala sa sarili. Agad siyang pumunta sa maliit na baul kung saan nakatago ang mga naiwang gamit ng kanyang ina. Hinanap niya. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Isang litrato, isang sulat, kahit ano. Sa ilalim ng mga lumang damit, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang sulat. Mga sulat na hindi na ipadala. Binuklat niya ang isa. Sulat kamay ng kanyang ina para sa isang pinsan sa Maynila. Lorna, natatakot ako. Ang bagong business partner ni Mateo, ang mga Romualdez, ay matalik na kaibigan ng pamilya Velasco. Nakita ko silang magkakasama sa isang party. Napakalakas nila. Dasal ko lang na maging maayos ang lahat. Binitiwan ni Elena ang sulat na para siyang napaso. Ang koneksyon. Matagal na pala. Napatingin siya sa study table ni Adrian sa isang sulok ng kwarto. Isang mamahaling lamesa na gawa sa mahogany. Ang isip niya ay nag-uumpugang bato. Imposible. Hindi niya magagawa ito sa akin. Mahal niya ako. Ngunit ang duda ay parang lason na kumakalat na sa kanyang sistema. Lumapit siya sa mesa. Sinubukan niyang buksan ang mga drawer. Lahat ay nakalock, maliban sa isa. Ang pinakaitaas na drawer. Pagbukas niya, mga ordinaryong gamit lang sa opisina ang nandoon. Mga ballpen, mga paperclip. Pero sa ilalim, may isang maliit na susi. Isang susi na hindi niya alam kung para saan. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang malaking filing cabinet sa gilid. Sinubukan niya ang susi sa unang drawer, hindi gumana. Sa pangalawa, hindi rin. Sa pangatlo, ang pinakailalim, isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang nag-iisang folder sa loob. Cruz, Mateo. Background investigation. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga detalye na alam na niya. Ang tungkol sa negosyo, ang tungkol sa kaso. Pero may mga bagay na bago. Mga kopya ng mga bank record na nagpapatunay na walang perang pumasok sa account ng kanyang ama. Mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nagsasabing si Mateo ay isang mabuting amo. At sa huling pahina, isang summary report mula sa isang private investigator na may petsang 6 na buwan na ang nakalipas. Bago pa man mag-propose si Adrian. Conclusion. All evidence suggests that Mateo Cruz was framed by his business partners, the Romualdez family, to cover up their own fraudulent activities. Mr. Cruz is, without a doubt, an innocent man. Sa itaas ng pahina, sa gilid, may isang maliit na nota na sulat kamay ni Adrian. Ang sulat kamay na napakapamilyar sa kanya. Ang sulat kamay na nasa lahat ng love notes na ibinibigay nito sa kanya. Suppress this. Irrelevant to merger. Ang folder ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang pagmamahal, ang pag-aalaga, ang mga pangako. Lahat ay kasinungalingan. Isang malaking palabas. Ginamit siya.
Ginamit ang pag-ibig niya para pagtakpan ng isang krimen. Gumuho ang mundo ni Elena. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papel na sumisigaw ng katotohanan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Isang malakas, tahimik na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Sa gitna ng kanyang pagkawala, narinig niya ang tunog ng pagpasok ng isang keycard sa pinto ng kanilang suite. Narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Bumubukas na ang pinto. Sa isang iglap, bumalik ang lakas sa katawan ni Elena. Isang lakas na nagmula sa pinaghalong galit at nasirang puso. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, sa bilis na hindi niya akalain ay kaya niyang gawin, dinampot niya ang lahat ng papel sa sahig. Nagmamadali niyang isinilid ang mga yon, pabalik sa folder, at itinulak ang folder sa ilalim ng lumang baul ng kanyang ina na nasa gilid lang niya. Isinara niya ang drawer ng filing cabinet sa isang malakas na tulak. Sakto. Pumasok si Adrian. May dalang isang bote ng alak at 2 baso. Nakangiti ito, ang ngiti ng isang taong walang kamalay-malay sa bagyong paparating. "My love," sabi nito. Ngunit natigilan nang makita si Elena na nakaluhod sa sahig. "Anong nangyari? Bakit ka nasa sahig? You look pale." Tumayo si Elena. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pinilit niyang ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ikaw pala," sabi niya. Ang boses ay kalmado sa paraang nakakakilabot. "Hinanap ko lang yung lumang hikaw ni Mama. Akala ko nahulog dito sa ilalim." Tiningnan siya ni Adrian, sinusuri. Pero ang pagiging arogante nito ay naging bulag. Nakita lang niya ang gusto niyang makita, ang kanyang maganda at medyo emosyonal na nobya. "Hayaan mo na yan. Halika, let's have a drink. Let's celebrate a successful evening." Kinabukasan, ibang Elena ang gumising. Ang babaeng marupok at palaging nagdududa sa sarili ay nawala na. Ang pumalit ay isang babaeng may determinasyon na kasing tigas ng diamante at kasing lamig ng yelo. Nag-almusal sila na parang walang nangyari. Habang abala si Adrian sa pagbabasa ng business news sa kanyang tablet, nagsalita si Elena. "Adrian," sabi niya, ang boses ay matamis. "Tungkol sa charity gala ninyo next week." "Yes, what about it?" Tanong nito, hindi nag-aangat ng tingin. "Gusto ko sanang magbigay ng maikling talumpati," sabi niya. Doon napatingin si Adrian, ang mga mata ay nagningning sa pag-apruba. "Really? That's a brilliant idea, my love. Anong sasabihin mo?" Tumingin si Elena sa malayo, sa asul na dagat. "Tungkol sa pamilya, sa kahalagahan ng kakatapatan, at sa kung paano ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang integridad." Lalong lumapad ang nangiti ni Adrian. Perfect. Ito ang imaheng gusto niyang ipakita sa mundo. Ang kanyang perpektong nobya, nagsasalita tungkol sa mga perpektong values. "I love it," sabi niya. "You will be the perfect image for the Velasco brand." Kinahapunan, muli siyang nagsinungaling. Nagpaalam siyang pupunta sa spa. Ngunit sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang liblib na bahagi ng baybayin, isang lugar na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Naghihintay doon si Mateo, nakaupo sa isang malaking bato, nakatingin sa mga alon. Walang nagsalita sa simula. Inilabas ni Elena ang folder mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa kanyang ama. Binuklat ni Mateo ang bawat pahina. Nakita niya ang ebidensya ng kanyang pagiging inosente. Nakita niya ang report ng imbestigador at nakita niya ang sulat kamay ni Adrian. Walang galit na lumabas kay Mateo. Tanging mga luha. Umiyak siya na parang isang bata. Isang iyak na naglalaman ng 20 taon ng sakit, pagdurusa at kawalan ng katarungan. Hinintay siya ni Elena na matapos. Nang sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo.
Ngunit hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang ama. Mahigpit. Tay, sabi niya, ang boses ay matatag at hindi natitinag. Tapos na po ang pagtatago. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama. Ang mga mata na dati niyang nakitaan ng lungkot, ngayon ay sinasalamin ang kanyang sariling tapang. Lalaban po tayo. Ang gabi ng Velasco Annual Charity Gala ay dumating. Ang buong ballroom ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mamahaling damit. Nakatayo si Elena sa backstage sa tabi ni Adrian. Nakasuot siya ng isang long lay na pulang bestida. Ang kulay ng tapang, ang kulay ng panganib, ang kulay ng dugo. Ngumiti si Adrian, hinawakan ng kanyang baywang at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Make me proud, my love. Tumingin si Elena, diretso sa mga mata ni Adrian. Isang maliit, misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, I will. Nakatayo si Adrian sa gilid ng entablado. Hawak ang isang kopita ng pinakamahal na alak habang pinapanood ang kanyang perpektong obra maestra. Si Elena. Napakaganda nito sa ilalim ng mga ilaw. Ang pulang bestida ay bumagay sa kulay ng kanyang balat at ang paraan ng pagtayo nito sa podium ay nagpapakita ng kumpiyansa. Isang reyna. Ang kanyang reyna, napangiti siya. Ang gabing ito ay perpekto. Ang donasyon para sa kanilang foundation ay umaapaw. Ang lahat ng importanteng tao sa lipunan ay naririto. At ngayon, ang kanyang magandang nobya ay magbibigay ng isang talumpati tungkol sa integridad, isang perpektong pangwakas sa isang perpektong gabi. Nagsimulang magsalita si Elena. Ang boses nito ay malinaw at matatag. Dinig sa bawat sulok ng ballroom. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uminom si Adrian mula sa kanyang kopita. Lasap na lasap ang tagumpay. Huminga ng malalim si Elena. Eto na. Walang atrasan. Nilibot niya ang kanyang tingin sa mga mukha ng mga manonood. Mga mukha na nakangiti, nakatingin sa kanya ng may paghanga. Mga mukha na walang kamalay-malay. Ang kanyang mga mata ay huling dumapo kay Adrian. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiti ng pagmamay-ari. Isang ngiting nagpasiklab sa huling apoy ng kanyang determinasyon. Tonight, I was asked to talk about family, integrity, and value. Simula niya, ang bawat salita ay maingat na pinili. Pero sa halip na magbigay ng mga salitang walang laman, hayaan ninyo akong magbahagi ng isang totoong kwento. Nagkaroon ng katahimikan sa buong ballroom. May isang tao, patuloy niya, isang mabuting tao, isang mapagmahal na ama. Siya ay may maliit na negosyo at isang simpleng pangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit ang pangarap na yon ay ninakaw sa kanya. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Adrian. Nagtataka. Siya ay sinetap ng kanyang mga business partner. Inakusahan ng pandaraya para pagtakpan ang kanilang sariling kasalanan. Tinanggalan siya ng pangalan, ng kabuhayan, at ng karapatang makasama ang kanyang pamilya. Napilitan siyang magtago sa loob ng 20 taon na bubuhay sa anino ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang mga bulungan ay nagsimula sa mga manonood. Naramdaman ni Elena ang pagbabago sa hangin. Maaring iniisip ninyo, isa itong malungkot na kwento mula sa nakaraan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang kwentong ito ay konektado sa gabing ito? Tumingin siya diretso kay Adrian. Ang ngiti sa mukha nito ay unti-unti nang nawawala. Ang mabuting taong yon ay ang aking ama, si Mateo Cruz. Isang malakas na hininga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Lahat ng mata ay napunta kay Adrian na ngayon ay namumutla na. At ang mga taong sumira sa kanyang buhay, huminto si Elena, hinayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Ay ang pamilya Romualdez.
Isang gulat na sigaw ang narinig mula sa table ng mga Romualdez. Pero hindi iyan ang pinakamasaklap na bahagi ng kwento, sabi ni Elena. Ang boses niya ngayon ay nanginginig sa pinipigilang galit. Sa isang senyas niya sa technician sa likod, isang malaking imahe ang lumabas sa projector screen sa likod niya. Isang dokumento. Ang huling pahina ng report ng investigador at naka-zoom in sa isang sulat kamay. Suppress this. Irrelevant to merger. Ang pinakamasakalap na bahagi, sabi ni Elena, habang itinuon ang kanyang tingin kay Adrian na ngayon ay parang isang estatwang nabasag, ay ang malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso, ang taong pinangakuan ka ng habang buhay, ay matagal na palang alam ang lahat ng ito. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay kung saan kumikinang ang diamanteng singsing. Ang taong ito ay ginamit ako. Ginamit niya ang pag-ibig ko para itago ang isang krimen, para protektahan ang isang business deal, para paglaruan ang buhay ng aking ama. Lahat ng kamera ng media ay nakatutok na ngayon kay Adrian. Ang flash ng mga ito ay walang tigil, parang mga kidlat sa isang paparating na bagyo. Kaya sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, dahan-dahang hinubad ni Elena ang singsing sa kanyang daliri. Isinasantabi ko na hindi lang ang isang kasunduan sa kasal, kundi isang buhay na puno ng kasinungalingan. Ibinagsak niya ang singsing sa ibabaw ng podium. Ang maliit na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na puno ng nakabibinging katahimikan. Bumaba si Elena sa entablado. Hindi niya pinansin ang gulat, ang mga bulungan, ang kaguluhan. Naglakad siya sa gitna ng mga tao na tila nagbukas na parang dagat. Sa dulo ng kanyang daraanan, sa may pintuan, naghihintay ang isang matandang lalaki, si Mateo Cruz, ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito. Magkahawak kamay, sabay silang lumabas mula sa ballroom na puno ng kaguluhan. Paglabas nila sa hotel, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos na parang nililinis ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong sumabog sa Velasco Charity Gala ay naging laman ng bawat balita sa loob ng maraming linggo. Ang merger sa pagitan ng mga Velasco at Romualdez ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang mga investigasyon ay muling binuksan. Ang mga sikreto ay nabunyag. Ang mga imperyong itinayo sa kasinungalingan ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ngunit malayo sa lahat ng ingay na yon, sa isang maliit na fishing village sa Cebu, may isang bagong buhay na nagsisimula. Hindi na nakatira si Elena sa isang marangyang hotel suite. Ang kanyang tahanan ngayon ay ang maliit na kubo na katabi ng relief center. Isang kubo na amoy dagat at laging bukas ang mga bintana para pumasok ang sariwang hangin. Wala na ang mga designer dress. Ang kanyang mga suot araw-araw ay simpleng t-shirt at pantalon. Wala na ang diamanteng singsing. Ang tanging palamuti sa kanyang kamay ay ang luma at kupas na pulseras na gawa sa kabibe. Hindi na siya ang nobya ng isang CEO. Siya na ngayon si Teacher Elena sa mga bata ng komunidad. Tuwing umaga, tinuturuan niya silang magbasa at magsulat sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanilang pisara ay isang lumang plywood at ang kanilang mga upuan ay mga batong inayos. Sa damuhan, isang hapon, habang nagbabasa siya ng kwento para sa mga bata, isang balita ang lumabas sa kanyang cellphone. Isang kaibigan mula sa Maynila ang nag-send ng link. Velasco Corp. Stocks plummet following Romualdez deal collapse. Tinitigan niya ang headline. Walang galit, walang saya, wala nang pakialam. Pinatay niya ang kanyang cellphone at ibinalik ang atensyon sa mga batang nakikinig sa kanya, mga matang bilog at puno ng pangarap. Ito ang totoong mundo. Ito ang mahalaga. Kinagabihan, pagkatapos ng simpleng hapunan nila ng kanyang ama, umupo sila sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at rosas
Papalubog na ang araw. Nakita mo ba ang balita? Tanong ni Mateo, habang inaayos ang isang maliit na bangkang kahoy. Opo, tay. Sagot ni Elena. Masaya ka ba? Tumingin si Elena sa payapang dagat. Hindi po ako masaya na may nasirang iba. Pero masaya po ako dahil malaya na tayo. Ngumiti si Mateo. Isang nangiting pagod, ngunit puno ng kapayapaan. Proud na proud ako sa iyo, anak. Sa tapang mo. Natutunan ko po yun sa inyo, tay. Sagot ni Elena. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Kayo ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi dangal. Nanatili silang magkatabi roon. Pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dilim sa araw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Isang tunog na parang isang walang hanggang o yayi. Nahanap na niya ang kanyang sarili. Hindi sa kinang ng mga party at karangyaan, kundi sa katahimikan ng isang simpleng buhay. Hindi sa pag-ibig na posesibo at mapagkunwari, kundi sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit mula sa kanyang ama at sa komunidad na kumupkop sa kanila. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata, dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Nakauwi na siya. Hindi lahat ng kayamanan ay kumikinang at hindi lahat ng pag-ibig ay totoo. Ngunit ang pagmamahal ng isang pamilya at ang dignidad ng isang tao, yun ang tunay na yaman na habang buhay niyang iingatan